Kanina pag-alis ko ng bahay, sabi nung anak ko, aga mo, Dad, saan ka punta? Sabi ko, prayer meeting. Gulat siya at prayer meeting, aga? Oo, sabi ko, talagang bihira yun. Kaya nga, I'm blessed that I can be part of that from time to time. I don't know how many times I've been here, maybe 3-4 times. No? And some of you look very familiar already. Kaya nung doon ako kanina sa Dunkin' Donut, kilala ko na yung mga nagkakape. The gospel today talks about rich man, mayayaman. Hallelujah. At ang sinasabi ni Lord parang nakakatakot. No? Bakit? Sabi niya mahirap maging mayaman. No? Sabi ko, paano kaya yun? Nung unang-una ko nabasa yun, many years ago, sabi ko, paano ba yan? Pangarap ng tao yun eh. Bakit parang mainit ang ulo ni Lord sa mayaman? Pero buti na lang, sa pagpapakinig ng mga sermon ng mga pare, pag-aaral, hindi naman pala ganon yon. Ang kayamanan pala kay Lord, hindi pera ang kayamanan. Tayo lang naman ang naniniwalang yun ang kayamanan. No? Pagka sa Bible, pinag-usapan yung treasure, madalas kang makakabasa ng treasure sa Bible. No? Automatic sa akin, sa maraming tao, automatic pera yun. Treasure, kayamanan. Di pera nga. Kaya nga, di ba, yun ang motivation nga ng buhay. Kaya ka nga nag-aral, kaya ka nga may pangarap, may ambisyon. Hallelujah. Para sa ikabubuti ng pamilya mo, pera yun eh. Hindi pwedeng hindi pera yun. Kaya pinag-iinitan ba ni Lord yung pera o kaya mayayaman? I don't think so, di ba? Sa gospel kasi, makikita mo rin si Lord, marami din barkadang mayayaman. Like for example, si Zacchaeus, is collector nga lang yon, pero mayaman yon. Si Nicodemus, no? Siya yung nagpalibing kay Lord eh. Nung si Lord pinako namatay, siya yung nagpalibing. No? Siya yung nagpunta sa Saint Peter. Praise be to God. Kaya, am I joking? I'm not joking, di ba? Makikita natin yung ating trabaho ninyo, particularly, si Nicodemus yun. No? Nicodemus. Hallelujah. Ngayon, what comes into my mind pag itong gospel natin is, are two rich people in the gospel. And one of them is a rich young man in Luke chapter 18. In Luke chapter 18, there is a rich young man. Apparently, the man is nameless. I don't know why. There are so many people, so many characters in the gospel na may pangalan naman. No? Bihira yung walang pangalan. And this is one of them, the rich young man. No? This rich young man went to Jesus and said, Lord, how can I enter your kingdom? Siguro, in our common language, that would have been, how will I experience your kingdom? You know, kadalasan kasi pagka when we talk about heaven, we talk about kingdom, paradise, we always think of a place. Pero hindi naman. Sometimes it is more often figuratively speaking. How can I enter your kingdom? So, let me put it in a more simpler term that we might be able to understand better. How can I experience your kingdom? So, the Lord said, did you obey the 10 Commandments? Sabi niya, Lord, mula pa nung bata ako. Oh, sabi niya, good. Sabi niya, isa na lang pala ang kulang mo.
Ano po yun? Ibenta mo yung kayamanan mo. Pamigay mo sa mahihirap, and then follow me. The story says, the encounter ends with the rich man went away very sad. Hallelujah. Nung una ko nabasa yun, nagulat din ako dun sa very sad. Bakit? Unang-una, mayaman siya. Sad ba yun? Diba? Is that cause for sadness? Pangalawa, ang bait niya. Diyos ko, bata pa siya. Nasusunod na niya yung 10 Commandments. Sabi ko, ano ba yan? Di hamak na mas mabait ito kaysa sa mga apostol. Yung mga apostol na pinili ni Lord, hindi naman ganun kabait, hindi naman ganun ka-dedicated. Pangatlo, bakit malungkot? Sabi ko, why sad? Dapat nga ipagmalaki niya Bata pa siya. Rich young man nga Bata ka pa, mayaman ka, ang bait-bait mo. How will that be a source of sadness? Kapagtaka, di ba? Kaya lang, siguro, kaya kailangan natin maintindihan yung mga, para Lord, ano ang kanyang mga interpretation. Iba yung alam natin sa alam niya. For example, treasure. Sabi niya in Matthew chapter 6, verse 21, what is treasure? Sabi niya, where your treasure is, there lies your heart. Pwede mo nga baligtarin yun Where your heart is, there lies your treasure. So apparently, when God is talking about treasure, it is not material. Treasure, according to the Lord, is what is inside you, in your heart. You have a clearer understanding of your heart. Kasi sabi niya, where your heart is, there lies your treasure. So first things first, we need to know what heart mean. Sabi ni Lord in Matthew chapter 23, sabi niya, from the abundance of the heart. Take mo na. Matthew 12:34. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Mukhang lumilinaw ang heart, no? Una, sabi niya, kung ano yung tinuturing mong kayamanan, nandun ang puso mo. I think mukhang madali natin mauunawaan yan. Maybe God is saying your sense of value. Maybe what God is saying about treasure is, ano ba yung pinakamahalaga sa'yo? Ano ba yung napakahalaga sa'yo? Above other things. Above all things. Sabi niya, nandun ang puso mo kasi yun ang kayamanan mo. So medyo i-direct ako na kagad. Parang tinasabi ni Lord, kung may mas mahalaga sa'yo, may mas mahalaga kaysa sa Diyos, then that is your treasure, sabi niya. That is your God. Now, how will you know ba if may mahalaga pa kaysa sa Diyos? Or mahalaga ang Diyos kaysa sa lahat? How will you know? Well, sabi niya, from the abundance of the heart, the mouth speaks. No? So, paano malalaman kung ang Diyos ang nasa puso mo? Diyos ang kayamanan mo. Sabi niya, di bantayan mo yung lumalabas sa bibig mo. Yung lumalabas sa bibig mo, that is the content
of your heart. Another way of saying that, yung lumalabas sa bibig mo, is who or what you are. Ano, maganda rin, di ba? I'm sure people are also interested to know what kind of a person you are. What kind of person you are, di ba? Di ba gusto mo rin malaman? Kasi lalo na kung mahilig kang magkumpara sa ibang tao, manghusga, yan. Mamintas, ganyan. Punahin ang iyong kapwa. No? Maganda rin, before you do that, di aalamin mo muna what kind of a person you are. No? Sa amin po mag-asawa, ako po ay binanggit kanina, ay elder ng isang community, yung Love Flock. 38 years na po ako doon. At siguro as an elder, mga 30 years na. Right. So I got involved in this renewal. Praise God. Isa sa mga inayos ng Diyos na kayamanan ko, yung laman nga ng puso ko. You know? Kasi maganda rin alamin eh. Ano yung kayamanan mo na sinasabi ni Lord na itapon mo, ibenta mo, pamigay mo, walang kwenta yan. Alin, yung mahalaga sa'yo. Siguro madali mo ngayon maisip, sa akin, mas mahalaga naman ng Diyos, kaya nga nandito kami, alas 8 ng umaga, at Tuesday, nandito kami, nagtataas ng kamay, nagpupuri. Hindi ba katunayan yon na ang Diyos ang una, ang Diyos ang mahalaga? Yeah, tama. Di maalala ko yung nanay ko. Bakit po? Nanay ko po napaka-relihiyosa. Araw-araw nagsisimba. Oh my God. Wala akong araw na hindi matandaan na hindi siya nagsimba. You know, I come from a small family of 12. Katoliko. Lahat kami, we grew up in a Catholic school and from kinder to college in a Catholic school. 12 yun. Hallelujah. Ba't nanay ko naaalala ko? Talagang uunahin nun ng Diyos. Bakit? Alas 6 ko magsimba yun eh. Alas 5, lumalakad na dahil magro-rosaryo pa siya eh. Hallelujah. Kaya lang, araw-araw siya nagsisimba. Praise be to God. Araw-araw din nagmumura. Medyo pagka ang nanay mo ganyan, medyo mag-iisip ka rin, anong klaseng pananampalataya eh. Anong klase ang pagkakatoliko eh. Lalo na yung nanay ko. Ang nanay ko lahat ng asosasyon, membro siya. Praise God. Walang asosasyon na hindi siya membro. Pag nagsimba yun, araw-araw, iba-iba uniforme. Oh God. Praise be to God. Tapos, ang nanay ko, palagang Pilipinong Katoliko. Bakit Pilipinong Katoliko? Tayo kasi Pilipinong Katoliko, mahal natin ang mga pare. No? Alam niyo po ba yan? We have ministries abroad. We have 18 chapters all over the world. So I know how Filipinos are abroad. Talagang, baski sa abroad, tuwan-tuwa ang mga pare pag may Pilipino. Bakit? Talagang spoiled sa atin ng mga pare. Mahal natin ang pare. Sabi kasi ni Mama Mary yan eh. Tayo lang naman yata sumusunod dyan eh. Sa Amerika, sa ibang lugar, hindi importante pare. Hindi pinapansin. No, pera na lang kung mga Pilipino. Anyway, naalala ko lang nanay ko kasi ang bait-bait niya sa pare. Pagka lagi niya pinagluluto yun, Father, kumusta na? Father, pinagluto kita ng paborito mo. Yung kare-kare, Father. Pagtalikod ni Father, sabi ng nanay ko, mukhang pera yung pare. Hallelujah. Praise God. Naalala ko yung rich young man. Baka yung rich young man, ganon. Tama, nasusunod niya yung 10 Commandments. Pero Christian life
life is not simply avoiding sin. Hindi po. If Christian life is avoiding sin, we will have self-righteousness. Huhusahan natin lahat. Hallelujah. Kaya nga ako minsan pag nagyayaya kami, meron po kaming ang Love Flock community is a charismatic community involved in giving out Life in the Spirit seminars. That Life in the Spirit seminar is the reason why I'm here standing before you. Oh my God, no. Sabi nga, hindi ko po ito hilig. Hindi ko ito gusto. No way. Kaya lang naalala ko kasi pag nagyayaya ka ng tao para dalhin kay Lord, ang unang-unang sasabihin sa'yo, hindi naman ako masamang tao. Yan, no? Hindi naman ako nakakakalimot. Yan. Nagsisimba naman ako. Hallelujah. Di ba? Parang may mga requirement o standard na pasado na. Hindi naman ako nakakakalimot. Nagdadasal na. Hindi naman ako magnanakaw. Hindi naman ako pumapatay ng tao. Hindi naman ako rapist. Hallelujah pa. Hindi ako may kailangan yan. Maghanap kayo ng tao na kailangan yung seminar na yan. But what is that seminar all about? The seminar I'm talking about, I know some of you attended that already. I was here a few months ago. Yung Life in the Spirit seminar is about what we're talking about here. What? Determining what is your treasure. And then what? No. And then, because if God is not your treasure, then something else is. In other words, ang pinapaalala lang naman sa atin ng Diyos dito may mas mahalaga ba kesa sa akin? No. Yung rich young man, pwede niya siguro masabi, opo, ikaw. Kasi I obeyed the 10 Commandments since I was a little boy. Meron pa ba akong kulang? Parang yun ang sinasabi ng rich young man kay Lord, meron pa ba akong kulang? Parang ang lakas loob nga. Ang lakas nga ng loob Siguro napaka-confident niya na papasa siya. Sabi niya kasi, Lord, how can I enter your kingdom? Alam na alam niya, pag tinanong siya, sumunod ka na ba sa 10 utos? Since I was a child. Kaya confident tong rich young man na siya ay pasado. Ang laking gulat niya. Kaya nga sabi ng mga apostol, di ba, in today's gospel, sabi ng mga apostol, sino po ang maliligtas? Sabi ni Lord, sa tao, imposible yan. Pero sa Diyos, nothing is impossible. Mukhang meron ibinabagsak si Lord sa atin na mabigat ng katotohanan Ang kaligtasan, imposible tayong maligtas. Tingin ko po, parang ang sama ng tingin niyo sa akin. Hindi ako may sabi. The gospel said, imposible tayong maligtas. Imposible. How can I elaborate that? Well, kung imposible, then you cannot obtain it. Hallelujah. You cannot attain it. You cannot achieve it. There's nothing you can do or anybody for that matter to deserve salvation. God is not dependent upon what you are doing, what I'm doing. No, it doesn't depend on that. How many masses, how many prayers, how many prayer meetings, how much time you have served.
your life to God. Hallelujah. In the service. No, sabi niya, no. Those things, if you can do that, that is out of the grace of God. It's not even you. Mas mabigat ito. Ang sinasabi ng Diyos, lahat ng kabutihan na nagawa mo, Diyos ang gumawa nun. There's nothing good in you and in me. Don't you ever tap your back or shoulders and say, good, you're good. Pinag-aral mo anak mo, you're good. No, pinag-aral mo sila, nag-ipon ka, lahat ng bagay ay, ang microphone ko ay, alright, thank you. No. Alright. Diba, kung minsan gusto mo rin bumilib sa sarili mo. Diba kung minsan nasasabi mo rin mabait ka? Diba nasasabi mo rin, di naman ako katulad ng kapitbahay ko. No? Kapitbahay ko may kabit. No? Kapitbahay ko, congressman, magnanakaw yon. No? No? Hindi, di ba kung minsan ang sarap-sarap din malaman may mga taong mas masama sa'yo eh. Oh, ang sarap malaman na may mga tao mas masama sa'yo. Kaya nga, siguro, baka gusto mong silipin yung katabi mo kung mas masama sa'yo yan o hindi. Praise be to God. Hallelujah. Kaya ang hilig natin sa sekreto eh. Bakit? Ba't mahilig tayo sa sekreto? Mabubunyag eh kung ano ka eh. Di ba? Ulitin ko lang. Tayo po, everything that is good in you is God. Kaya nga nakakagawa ka ng mabuti. Ba't ka nakakagawa ng mabuti? Ba't ka nakakaisip ng mabuti? Because God is in you. Hallelujah. Napakapalad po natin sa Pilipinas. Bakit? Kristiyano tayo eh. Hallelujah. Hindi lang basta Kristiyano. Dominant Catholic pa. Hallelujah. But is that really something to be proud of? I'm not saying we should be proud of that. I'm just saying we are so blessed we are in a Christian country. Hallelujah. Bakit? Iba yung pagka yung bansa gumagana yung pananampalataya. No? Gumagana. Hindi ko naman po sinabi mga banal. Hindi po. Hallelujah. Paano tayo magiging banal? There was a time in our country, pumapayag tayo di ba? Pumapayag tayo, di ba? Pagpapapatayin ng mga adik, pumayag tayo Ilan sa atin, Katoliko, umoo, tama lang, dapat lang patayin yung mga yan. Sometimes you want to question yourself if you're a good Catholic. Where did you agree and disagree? Spells who or what you are. Di ba? Ang sama ng tingin ninyo sa akin, baka hindi ako makabalik dito. Hallelujah. Sabi mo siguro, ang lakas ng loob ng speaker na ito magsalita. Malakas na po ang loob ko. Bakit malakas na ang loob ko? Hindi na uso tokhang. Hallelujah. Hindi ako delikadong mamamatay. There was a time tahimik din ako. Bakit? Takot din ako mamatay. Bakit? Para mga baboy at aso kung patayin In the country I belong. Sinabi kanina Panatang Makabayan, mamahalin ko aking bayan. Susunod ako sa Diyos. Hallelujah.
Tingnan mo na. Ba't na napunta doon? Tuloy, malulungkot na mukha natin. Ba't na napunta doon? Ano? You know, I was talking about this rich young man, but I want to end with another rich man. Kasi total, si Lord, ang gospel, tungkol sa mayayaman eh. Ano? There is another rich man in Luke chapter 19. Magkasunod yun eh. Luke chapter 18 is rich young man. No? Kaya lang, ulitin ko lang po, wala siyang pangalan. I do not know why. In Luke chapter 19, may pangalan. Siya ay isang tax collector. Hindi ko alam ba't may pangalan. Yung isa, hindi naman magnanakaw. No? Hindi tax collector eh. You know? Mukhang apparently, talagang hindi naman masamang tao eh. At mula bata, sinusunod yung 10 utos eh. Hallelujah. Pero itong pangalawa, sa Luke chapter 19, may pangalan, chief tax collector pa, hepe. Eh pag hepe, BIR, nako, papatawarin ako. Hepe, BIR, eh di mayaman na mayaman to. Amen? Parang ayaw niya pumayag sa sinasabi ko. Hindi, naalala ko lang kasi, nako, ano ba ito sasabihin ko na to? Baka mapahamak ako. Naalala ko lang kasi 2 months ago, may problema yung anak ko. Saan? Sa BIR. Mabayaran daw niya 8 million. Sabi ko, o sige, pray natin. Sabi ko, wala tayong magagawa dyan. Apparently, nagkaroon ng connection na may nilapitan, gano'n ganyan. Hallelujah. Ang binayaran niya, 2.2 million na lang. Hallelujah. Sabi ko, hindi ko na tinanong, baka sumabit pa ako sa kasalanan niya. Sabi ko, gusto ko sanang tanongin, magkano lagay? Nakasave ka ng 6 million. Hati ba kayo? Hati? Praise be to God. Hindi ko na po tinanong. Baka mamaya dyan, pagbaba ko, alamin niyo, sino yung BIR na yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam po. Anyway, rich yeah. This second rich man was a tax collector. Ang pangalan Zacchaeus. I'm sure some of you are familiar with this story. Siya ay maliit na tao, umakyat sa puno ng sikamora para makita niya si Lord. Maliit siya, hindi niya makikita, crowded yung lugar eh. In other words, he took an effort to see God. Nabanggit po kasi ni Lord, it is easier for a camel to go through an eye of a needle. Nagbabasa-basa ako ng isang araw, yung eye of a needle pala sa Middle East, ay parang isang lugar din, in the wall of the cities. Pag sarado na yung gate, sinasara kasi sa gabi. There are small doors, mabababa. So in order to come in, you have to bow down your head. Lalo na yung camel, the camel has to kneel down para makapasok. I'm just comparing it to what Zacchaeus did. Zacchaeus, maliit, nagpakababa, umakyat sa puno para makita si Kristo. Hallelujah. Kumbaga, parang inangat siya para makita niya si Kristo at bumaba uli. So, pagdating doon, sabi ni Lord kasi kay Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Kakain ako sa inyo. Hallelujah. Praise be to God. So, to cut the story short, dumating si Lord sa bahay ni Zacchaeus, siyempre kumatok. Why am I putting emphasis on the knocking on the door? Kasi in Revelations chapter 3, verse 20, sabi ni Lord, I come knocking at the door. Whoever opens that door, I shall come in. When I attended my seminar, the seminar I'm talking about, the Life in the Spirit seminar, this is way back in 1986.
Wow. I, I think this is what happened to me. I heard I heard the Lord knocking at the door of my heart, and I opened my door, and then He come in. You see, this God cannot do anything if you will not open your door. When I say this God, I'm saying this God. Alam naman natin to eh. The Word of God is God. You want to open your life to God? That means opening your life, your heart, your mind, everything. What? To the Word of God. Remember, it was the Word of God that was talking to that rich young man. Now, here is a Word of God talking to Zacchaeus. Zacchaeus, masamang tao yon. Galit na galit ang mga Hudyo ron sa tax collector. Bakit? Ba't galit ang mga Hudyo sa tax collector? Kasi yung taxes, bibigay lang sa Roman Empire. Yung taxes, padadala lang sa Rome. Tapos yung kalahati, ibubulsa niya. Hallelujah. Kaya talagang masamang tao, tax collector nung araw. Ewan ko ngayon, kung ganun pa rin. Pero nung araw. So, I'm saying is that nung binuksan ni Zacchaeus yung pintuan, wala pang sinasabi si Lord. Hindi pa nagsasalita. Sabi ni Zacchaeus, Lord, here and now, I sell all my treasures. I will give half of it to the poor. The other half, ibabayad ko sa mga nilamangan ko. 4 times. And so, I want to end with that. This second rich man was able to use his treasure to make him experience salvation. What the Lord is simply concerned about is whatever you have is a gift from God. And He's reminding us that whatever we have is a responsibility. It must make you a better person. It must make you connected to the poor. It must make you must be able to use what you have, your resources, your strength, yung talino, yung dunong, yung katawan, yung emotions, yung spirito, everything in you, everything that you have is your treasure. God is simply telling us, make it work. Make those things work for your salvation. Those gifts that God has given to us, hallelujah, must be our way, our road to the kingdom of God. Do not use those things that you have to put up your own kingdom. How will you know if you have your own kingdom? Simpleng-simple lang po. Simpleng-simple lang ang ibig sabihin. Pag ikaw ang laging gusto mong masunod, ikaw lang lagi ang tama, ikaw lang dapat ang papakinggan, ikaw lang dapat na nagpaplano, wala dapat haharang sa plano mo, itong gusto mo, dapat mangyari yan, itong ayaw mo, dapat iwasan nila. Pag ikaw ang nasusunod sa lahat, sa bahay mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa opisina mo, wherever you are, ikaw ba, mahalaga, masunod ka, ikaw ang pakinggan, then you have a kingdom. That means the kingdom of God cannot be built in you. You are using your resources to build your own kingdom. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po
po sa pakikisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Like to follow the St. Peter Community Facebook page and subscribe to the St. Peter Community YouTube channel. Don't forget to hit the bell to be notified. Thank you and God bless.